bahay na ito may kwento daw na tinatago. Mga taghoy na umaalingaw-ngaw sa bawat dingding, sa bawat kwarto, sa bawat sulok. Mga aninong sumusunod sa bawat hakbang mo. Nagpaparamdam at kung minsay nag-aabang sa anong pakay mo. Parang ang daming mga umaakyat. Makikita, mararamdaman mo na marami sila sa paligid mo. Tapos dito, may bata riyan na naglalaro. Naglalaro siya ng bola. Wala namang bata. Mahigit sa 100 taon na ang bahay na ito na matatagpuan sa Habanero Street sa Binondo. Pagawa nito ng mga batingaw noong ika-19 na siglo pa. Last month, nagwalis ako dyan sa may stairways. Paglingon kong ganon, nakita ko talaga, hindi ko na tinignan yung mukha dahil natakot na ako eh. Basta dali-dali akong tumakbo. Puno man ng kwento ng kababalaghan ang bahay na ito, iba ang kinatatakutan ni Rose at ng kanyang pamilya. Amoy luma yung gusali, yung building. 18th century pa to eh. Ang sabi nila sa amin, pwede siguro merong buyer, ganon. Ang sabi ko naman sa kanila, bigyan nila kami ng time pagka ibebenta na. Sa oras na may benta ang bahay na ito, hindi lang ang alaala ng pamamalagi nila rito ang mabubura. Ang kwento na makasaysayang bahay na ito, unti-unting maglalaho hanggang sa wala nang matira. 30 taon nang nirerentahan ng pamilya ni na Rose ang bahay na ito. Dito na lumaki ang lahat ng kanyang mga anak. Ano pong kwento nila sa inyo dito? No? Hindi naman ako interested dito, kundi nagpunta yung descendant nung original may owner, itong bahay na to. So, na-trace ko na foundry siya ng bells, Heras, tapos Del Rio, until napunta sa father-in-law ko. Okay. And then, after my father-in-law, binenta na nila. Bago pa man magpasalin-salin ito sa iba't ibang pamilya, orihinal na pagmamayari ito ni Hilario Chanuangco Sunico. Negosyo niya ang paggawa ng mga bakal at metal na ginagamit sa tulay, riles ng tren at mga batingaw sa simbahan simula pa noong 1872. Isa sa mga kilalang gawa ng kanyang kumpanya ay ang dambuhalang mga batingaw ng Binondo Church. Dahil sa matagumpay niyang negosyo, ginawang gobernadorsilyo ng Binondo si Hilario. Kahalubilo ang mga may kaya at kilala sa lipunan. Kaya raw di nakapagtatakang siya ang naging inspirasyon ni Jose Rizal bilang Kapitan Tiago sa nobela niyang Noli Me Tangere. So ito yung hagdanan pababa sa Siglong. Ano meron sa Siglong? Warehouse. Bali, dyan kami sasali ng bote. Dito namin nilalagay mga bote galing ng Visayas, Mindanao. Ang silong na ito ay dating tunawan at hulmahan ng mga metal. Katunayan, nang datnan daw ito ng pamilya ni na Rose, may maliit na rilis pa raw ito sa gitna ng silong, kung saan isinasakay ang mga mabibigat na materyales. Pero ang lahat ng alaalang yan, nakubli na ng paglipas ng panahon. Ang bubong sa ikalawang palapag natutuklap na. Ang sahig, nagbabanta na rin bumigay. Walang pinag-iba ang kwentong ito sa iba pang mga lumang bahay sa kalapit na mga kalsada. Mismong bahay ng ating bayani na si Antonio Luna sa kalsada ng Urbistondo, tila kinakain na rin ng panahon. Ginawang bodega at minsan na ring naging pansitan. Ngayoy inabandona, kinalimutan. Kilala ang distrito ng San Nicolas sa Binondo dahil sa lumang mga bahay. Pero hindi na ngayon dahil unti-unti na rin silang pinapasok ng mga negosyante na ang pakay ay magtayo ng mga condominium.
Ang bawat kwadrado parisukat ng lupa sa lugar na ito nagkakahalagang hindi bababa sa 100,000 piso. Sa taas ng property value rito, malamang na maitsapwera na raw ang historical value ng mga lumang bahay. Ang maganda nga sana i-restore ng government ito eh. Kaya lang ang sabi naman ng may-ari, papaano kung maging co-owner nila ang government kung sakaling i-restore nila. Hindi ko rin kasi alam kung ano magiging agreement. At saka pag ni-restore nila, totally mapapaalis kayo dito. Of course, syempre. Maituturing na rin itong heritage house kung tutusin. Dahil ayon na rin sa batas, ang gusaling may historical value at mahigit na sa 50 taong nakatayo ay cultural property ng bansa. Maganda eh. Magandang-maganda siya sa paningin. Lalo na pagka yung alam mo yung kanyang historical value, ganon. Parang sayang. Sayang na maging building siya. Di masakyan ng arkitektong si Paulo Alcazarin ang sadyang walang pagpapahalaga raw ng lokal na pamahalaan sa mga lumang bahay at gusali. Ang problema sa Manila, may strong impetus o rason para i-reconstruct lahat for very high density dahil nga prime yung mga property na to for especially condominium development. At yung condominium development, yan ang nagdadrive ngayon ng most of real estate transactions. At hindi nga malayong mabura ang bahay na ito at palitan ng nagtataasang kondominium. Nagsisimula na siyang manliit sa palibot nito. Hindi nakikita ng local government yung values nito. So ang natupag lang nila yung basic requirements of proper design, proposed function at kung nasa zoning ordinance mga to, bibigyan na ng permit to. Bira pumasok yung heritage value at yung heritage law. Pero kung nakabitin pa ang kapalaran ng bahay na ito, marami namang gusali sa Kamaynilaan ang tuluyan ng giniba sa ngalan ng pag-asenso. This is the first time I actually saw it in real life and I'm just so shocked, but it's sad. Halos hindi na makilala ni Daphne Osenia Paez ang lugar na ito. Malaking bahagi raw ng kabataan ng journalist at blogger ay iginugol niya dito sa Army and Navy Club sa Maynila. Alam ko mukha siyang palasyo kasi wow, it's white and then may mga arches and may mga colonnades that's maglalakad ka ng ganun kalalim. It's so beautiful. So I knew it was special. At dito kami natuto mag-swimming. Yung swimming pool pa niya ay vintage. It's so big and so deep. The pool was right on the bay. Like you look out and dagat na siya and you see the beautiful ships, you know, especially at night. Galing sa pamilya ng militar si Daphne at ang kanyang ama ay isa sa mga sundalong Pilipino na nabigyan ng pribilehiyo na maging miyembro ng eksklusibong club. Pag dinner dito, kailangan bihis ka. So nagbihis kami, tapos nag-dinner kami dyan yung main dining room nila. Ganda-ganda. And the waiters were wearing white gloves. Tapos dun ko na first experience yung mga madaming kubiertos. Kalagitnaan ng dekada 80 nang tumulak papuntang Canada, sina Daphne at ang kanyang pamilya. Dito na sila nanirahan. Matapos ang 14 na taon, nagkaroon muli ng pagkakataong makabalik si Daphne sa Pilipinas. Pero nagulat na siya sa itsura ng dating itinuring na playground. Yun ang heartbreaking. Iba na siya. There were parts that were boarded up. Some of the open colonnades were boarded up in plyboard. Bakit nasarado na yan? And then I saw butas-butas na yung mga ceiling, may mga leak, mga water damage, may mga danger signs, and oh my goodness. So I said, this is so bad. Isang glamoroso at eksklusibong social club ang nais noon ng mga Amerikano. Kaya noong 1909, sinimulan nilang ipatayo ang Army and Navy Club sa isang reclaimed area sa tabi ng Manila Bay. Si William Parsons ang napiling arkitekto. Sa kanyang plano, iginuhit niya ang mala letrang H na gusali.
ang bulwagan sa gitna at ang dalawang gusali sa magkabilang gilid ay nagsilbing mga kwarto at opisina. Sa halagang 300,000 piso noong 1911, nakumpleto na ang gusali. Ang kilalang trademark ng kanyang disenyo ay ang naglalakihang mga arko at nagtataasang mga haligi. Kasama na rin dyan ang malalaking bintana para malayang makapasok ang hangin at liwanag mula sa labas. Isang neoclassical masterpiece. Malayong-malayo na yan sa imahen ngayon. Ang bulwagan, selungan, haligi at mga naglalakihang bintana, burado na. Tila nangalansay na ang buong gusali. I don't want to judge the plans of the new developer that got the contract here and the architects that are working on this. I've seen their plans and it seems like isa-save naman nila. Ang question ko lang ay medyo parang na-over-demolish naman. Isang bagong boutique hotel daw ang itatayo dito kapalit ng Army and Navy Club. Pero tila nauwi ata sa demolisyon. In fact, the instructions of the NHCP doon sa Oceanville was huwag nilang gagalawin yung main building. Pinagbigyan na nga sila doon sa ancillary building sa pwede nilang gipain, di ba? Pero yung main building, yung original na pre-war building na nag-survive nung Second World War, ang usapan doon, so huwag nilang gagalawin. Pero ginalaw pa rin nila, no? Ito ang nakaharap mismo sa main road. Ang NHCP o National Historical Commission of the Philippines ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng clearance kung anong dapat gagawin sa mga luma at makasaysayang gusali. Pero ang clearance para tibagin ang ilang bahagi ng main building ng Army and Navy Club ay wala pang go signal, ayon na rin sa conservationist na si Ivan Henares. Nangyari, yung subcontractor ng developer, he went ahead not waiting for the permit. Kaya hindi rin kasalanan ng National Historical Commission. So I told my clients, kung may kasalanan kayo, admit it and pay the fine. Did you talk to the contractor about it? Yeah. What Yesterday. Ano sinabi Kung mo? magkasalanan kayo, admit it and pay the fine. So we can move Did they on. admit it? Yeah. We're not involved. It's the developer, the contractor, and subcontractor. Even obtaining permits is not our responsibility. Sinubukan naming kunan ng reaksyon ng Oceanville, ang developer ng bagong Army and Navy Club. Ngunit hanggang ngayon tila natabunan na rin ang aming pakiusap. Pero sa gitna ng gulong ito, tila may pagkukulang din daw ang NHCP o National Historical Commission of the Philippines. Noon pa man, maingay na raw ang grupo ng mga conservationist tulad ni na Ivan dahil sa pangamba nilang makokompromiso ang integridad ng istruktura ng gusali. Ang Army Navy Club is right in front of the office of the National Historical Commission of the Philippines. And we were already sending them photos na may demolition na nga nangyayari doon sa main building. At hindi sila nakinig. Well, ang sabi nila, hindi daw ganun. Sinabihan na daw nila yung developer. And you know, that's the problem. When you rely on a developer without monitoring, yan ang nangyayari. Pero ayon na rin kay Palafox, ang makasaysayang gusali ay bibigay na rin dahil sa kalumaan at kapabayaan. They should have seen it as it was a warehouse, dump site, binabaha, it's ready to fall down. It can fall anytime if we have a big earthquake. Bukod dito, ninakaw na rin daw ang mga tiles nito at iba pang bahagi ng gusali na mapapakinabangan. Sa ngayon, nagpalabas na ang gobyerno ng cease and desist order. Ibig sabihin, wala munang tibagang magaganap sa loob at labas ng Army-Navy Club. Kailangan makumpleto muna raw ang pag-iinspeksyon at pag-aaral sa kalidad at integridad ng gusali. Pero may panawagan si Palafox, dapat daw ay bilisan ang pagsusuri dahil sa kalumaan na nalalabing gusali, maaaring bumigay ito ng anumang sandali. If you already have structures falling down, you have to retrofit. But we will, as much as practicable, restore it to the original design, even better than the reconstruction post-war 1972, much better than what it is today. Sa huli, nangako si Palafox na ibabalik ang kasaysayan ng Army and Navy Club. Tanging loob lang daw ang magagalaw.
Pero ang labas ay isang malinaw na imahen na magpapaalala sa kupas na bahagi ito ng ating kasaysayan. Ang Maynila ngayon, pasikip ng pasikip kada taon. Padami ng padami ang tao, palago ng palago ang konsumerismo. Nang sakupin ng mga Amerikanong Pilipinas noong 1898, isang malawakang plano ang ginawa nila sa bansa. Pinalawak ang mga kalsada, nagpatayo ng maraming mga gusali. Isang diamanting kumikinang ang Maynila noon. Nagbago ang takbo ng buhay ng mga Pinoy. Di nagtagal, dinagsa ng mga tao ang kabisera. At para makasabay ang syudad sa pagdating ng mga tao, nagkaroon noong dekada 60 ng redevelopment zoning ang gobyerno sa labas ng Maynila para ikalat ang populasyon. To north of Quezon City, those are the open developable lands. And so after that wave of development, yan na napunta yung mga Parañaque, all the way to Santa Rosa, Pateros, and all the way to Antipolo, yung second ring of development. Pero ngayon, umabot na ng 60 kilometers, hindi na efficient yung transport system. Ngunit sa pag-usad ng panahon, ang transportasyon at infrastruktura napabayaan at napag-iwanan. So ngayon, lumaki yung population pero yung opportunity for development now goes back to the central city. Nasa gitna ngayon, yung lahat ng heritage clusters of buildings. So may mga lumang gusali at lumang lugar na nanganganib. Naging free-for-all na raw ang development ng Maynila nang mag-umpisang mahati sa 16 na syudad at isang munisipalidad. Watak-watak ang plano, tulakan ng espasyo. Pero hindi lamang dahil sa labanan ng espasyo kung bakit marami sa mga makasaysayang gusali natin ay nanganganib na mabura. Likas na raw sa isang Pinoy na anumang luma, dapat ng palitan. September Massacre, hindi ito isang titulo ng nakakatakot na pelikula o pamagat ng isang sci-fi book, kundi ito'y kwento ng tatlong gusaling tila hinubaran na kanilang makasaysayang alaala. Di kalayuan sa Army and Navy Club, matatagpuan ang Admiral Hotel. Dewey Boulevard pa ang tawag noon sa Rojas Boulevard. Dito itinayo ang pinaka-eleganteng gusali sa Manila Bay noong 1939. Tanaw ang pamosong takip-silim ng Maynila. Nagsilbi itong isang lighthouse para sa mga paparating na mga mandaragat. Dahil sa taas nito, senyales na papasok na daw sila sa tabing dagat ng Maynila. Ito na ngayon ang tinaguriang Mala Lighthouse ng Manila Bay. Mga simentong pinulbos. Kung heritage site siya, bakit ito giniba? Nung umpisa pa lang talaga yung intensyon namin na i-keep yung kanyang original structure at i-retrofit namin kung tawagin. But after several studies ng engineering namin and even other firms, napag-iisipan nila at nai-recommenda sa amin na it's not structurally sound anymore. Ang Anchorland ang developer na magbibigay ng bagong bihis sa Admiral Hotel. Pero imbis na bihisan, tila hinubaran daw ang gusaling ito ng kanyang kasaysayan. Humingi nga kayo ng permiso na to demolish it from the local government. But the NHCP did not give you daw a permission to demolish it. Well, from the onset, lumapit kami sa local government, even to National Historical Commission of the Philippines, para tignan kung anong dapat gawin. And we were given an information and we acted base dun sa impormasyon na nakalap namin. Ano pong information? At ito'y walang historical value. Sa inilabas na Cease and Desist Order or CDO ng National Historical Commission of the Philippines noong ika-26 ng Setyembre, sinabi nilang nagtanong lang daw ang Anchorland sa historical significance ng gusali at hindi humingi ng permit to demolish. Dapat din daw ay nakipag-ugnayan sila sa iba pang cultural agencies na interesado sa kalagayan ng gusali, tulad ng National Commission for the Culture and the Arts at National Museum. Pero tila nahuli ata ang pagpipresenta ng plano. Nauna nang maluray ang gusali. Wala kayong na-violate na
batas or Well, let me put this way. Kagaya na sinabi ko kanina, kami sa simula pa lang, intention namin na panatiliin ang original na structure. At kami naman na nagsiyasat. At sa lahat ng nangyayari ngayon, sana na lang at mailift yung aming CDO para tulayan ng makapag-proceed kami sa mga trabaho namin. Pero kung conservation ng tunay na pakay, dapat daw sana'y hindi muna tinitibag ang malaking bahagi ng isang lumang gusali ayon na rin sa arkitektong si Paulo Alcazaren. Number 1, huwag mong galawin. Number 2, huwag mong galawin pero ayusin mo ng konti para magamit ng konti. So, nandyan pa yung building pero yung ibang area sa loob, ayusin at gawing functional. Pangatlo, i-conserve yung facade pero yung buong loob babaguhin. Dahil sa CDO, nakatenga muna ang pagtitibag ng gusali. Kailangan daw muling pag-aralan ang bagong plano. Pero di rin daw magtatagal at mapupulbos din ito sa Old Manila. Sinasabi nila at the end of the day, it's all about the money. At kahit makalimutan ng kasaysayan, basta may pera. Again, ang intention namin, mailagay ang Admiral sa collection ng M Gallery. And this will be a milestone sa hotel industry na magkaroon ng first Filipino hotel sa global map. Ilang minuto lang ang layo sa Admiral Hotel ang Art Deco style apartment ng Michelle na itinayo pa noong 1930s. Tulad ng Army-Navy Club at Admiral Hotel, isa na itong gusaling hinubaran ng kasaysayan. Matagal na siyang na-abandon yata. Actually, yung lupa hanggang doon. Saan po? Hanggang doon po. Oo. Kaya siguro, mag-ano sila ng bagong ano. Baka bumagsak. Balit 12 siya kasama yung pinaka-rooftop. So ito yung sample ng isang kwarto dito sa apartment. Nadatna na daw ng contractor na butas na tong floor na to. At gagawin na lamang nila is kung ano yung natitira, yun yung titibagin na lang ninyo. Ngayon, papalitan nila ng bagong apartment. Ayon na rin sa mga contractor nito. Tulad ng Admiral Hotel, wala man itong makapal na historical significance, maaari pa rin itong maikonsiderang bahagi ng ating cultural heritage. Dahil ayon na rin sa heritage law, anumang gusaling lagpas sa 50 taong gulang na may natatangi at naiibang arkitektura at nanggaling sa plano ng isang kilalang arkitekto o itinuturing na national artist, pasok sa listahan ng cultural heritage. Pinaalam po ito ng contractor po kasi kayo yung subcontractor namin. Pero hindi yan naging hadlang sa pagtitibag nitong lumang apartment. Isang legal certificate ng permit to demolish ang inisyu ng lokal na pamahalaan sa subcontractor ng gusaling ito. Makikita mo yung concrete niya, nagpupulverize na yun. Pag ganun, hindi na siya pwedeng... Hindi na pwedeng i-renovate, i-retrofit pa yun. Siyempre, nagninegosyo ka, kung hindi naman secure yung property mo, ng kikiba yan, maraming papatay. Problema ng may-ari yan. Kesa maging ganun, papatayuan na ng bago. Pero hindi kumbinsido rito ang conservationist na si Ivan Henares. We're not supposed to take the word of the contractor as is, no? Siyempre, negosyo yan for them eh. Kapag may gigibain silang structure, matutuwa sila kasi that's money for them. It has to go through the government cultural agency. Sila yung magde-determine kung yung building is really worth preserving or not. Kung pwede naman natin gawa ng paraan yan, we can retrofit it. There's a lot of technology. Ang pagkatay sa gusali magpapatuloy raw. Di man namin nakausap ang developer nito, malinaw raw sa kontraktor na wala silang nilabag na batas. Wala sa listahan ng anumang heritage agency ang Art Deco style apartment na ito. At may go signal na rin sila sa local government para i-demolish ang gusali. There should be some financial incentives to preserve them. I don't think we have that. And then also the disconnect between the various agencies of government, national, metropolitan, or provincial, then the city and local governments.
Ang watak-watak na kaisipang ito ng bawat lungsod na bumubuo ngayon sa Kamaynilaan ang tila salamin din sa ating imahe bilang isang bayan. So yan ang problema natin, yung governance structure, malaking sagabal sa coordinated physical development. And in the same light, also yung mga arts and culture initiatives ng mga iba-ibang LGU hindi coordinated, kanya-kanyang gawa ng festival at events. Lumalaban sila imbis na isang coordinated arts and culture initiative for the entire Metro Manila. Nagtataasan man ang mga gusali sa ating modernong kabisera, wala naman sa mga ito ang sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Today's urbanity is defined more by which mall you go to rather than yung area. In the old days, urban public life was focused on yung settings for urban events. Pero hindi mo masasabi na hindi pwedeng ibalik yung vibrancy na yan. In fact, nandyan pa rin siya. Except that nawawala yung konteksto because you're changing the buildings. Pero posible nga bang sumabay sa modernisasyon na hindi isinasakripisyo ang pamana ng ating kasaysayan? Sa malayo, tila isang nakapusturang dilag ang simbahang ito. Mayumi, mapang-akit. Ang Paway Church dumaan na sa madugong labanan at ilang kalamidad. Pero buhay pa rin ang mga palamuting nakaukit sa kanyang konkretong damit. Itong simbahan na ito mahigit sa 400 taon na at para sa mga taga rito, hindi lamang ito isang tahanan ng kanilang pananampalataya, kundi sumisimbolo dun sa dangal nila sa kanilang pinagmulan. Dangal na ayon sa kanila'y magtatawid sa kanilang kinabukasan. Talaga ang turista pumupunta dahil dito sa Paway Church. Mula nung na-declare ito as a World Heritage by UNESCO, ayun na yan. Local and foreign tourists, they come. Sa katunayan nga raw, noong nakalipas na taon, umakyat sa mahigit 300,000 ang bumisita sa kanilang lugar. We have to cater. More and more tourists are coming, kailangan establishment. I know it will be a chain reaction. Ang chain reaction na yan ang dahilan kung bakit pinalilibutan ngayon ang simbahan ng iba't ibang tindahan at kainan. Bagamat kulang ang pondo, pilit nilang pinagkakasya ang nalilikom na pera sa conservation effort, lalo pat marami silang plano sa palibot. Tulad na lang itong abandonadong kumbento ng mga Agustinian, muling aayusin at gagawing restaurant. Ito ang pinaka-importante. We see to it that this will be preserved. You cannot put up more than 2 story. And more or less, yung design should be yung medyo heritage. Similar. Yes. Ang Baroque style na arkitekto nito ang dahilan kung bakit marami ang pinipili ditong magpakasal. At kung may kasalan, merong reception. Di kalayuan sa Paway, matatagpuan ang Sitio Remedios sa Corimao. Kadalasang lugar kung saan ginaganap ang reception party ng mga kasal sa Paway Church. Tila isang pinto ang Sitio Remedios sa panibagong dimensyon. Labas-pasok ka sa nakaraan. Ito naman, yung place dito sa sitio, parang extension siya ng architecture ng Paway. So yung in effect, nagiging siya para siyang example. So all the elements, mga bahay, yung plaza, yung low encompassing walls, yung mga features are all echoes ng Paway. Sinisigurado nilang hindi maiiba ang itsura nila sa mismong simbahan ng Paway. Like for example, ito, fence buttress. You can see this
sa Paway. Sa bubong. Sa bubong, then sa mga bakod. Maganda raw ang naitulong ng paglago ng bilang ng mga bumibisita sa Paway Church dahil napapansin din sila. Hanggang dito raw umaabot ang grasya ng simbahan. Para raw epektibo ang conservation plan ng isang lugar, dapat daw na sustainable ito o pwedeng mapakinabangan ng marami. Tulad sa Maynila, maraming mga lumang bahay sa Ilocos ang nanganganib. A lot of these Ilocano houses have been slowly been abandoned. Yung mga owners, so they went sa Hawaii, sa US, iniiwan yung mga bahay. Parang hindi na napakikinabangan. So a lot of the owners decided, dismantle na yung bahay, sell it for parts. Kaya naisipan ng may-ari ng Sitio Remedios na si Dr. Joven Cuanang at ang arkitektong si Rex Hofilenya na muling itayo at buuhin ang mga kinalansay na lumang bahay. Parang laruang Lego, hiwa-hiwalay na bahagi, pinagkabit-kabit muli hanggang sa makabuo ng isang bahay. Bawat bahay dito, hango mula sa mga lugar na pinagkuhanan ng materyales. Bihira ka makakita ng isang bahay na buo and in perfect condition. Dahil nga sa situation na abandon karamihan. So the best way to complete it is to source out other houses na similar yung material and character. Okay. So, some of the house takes about 2 to 3 houses para mabuo. Maski ang mga batong nagsisilbing lakaran ng kapilyang ito ay mga batong galing din sa inabandonang simbahan ng Ilocos. May certain character ba ang mga bahay sa Bahay Pitig? Kasi ito, Bahay Pitig, ito ay Bahay Batak. Sa Bahay Pitig, isang floor lang, pero 2 floor sa Bahay Batak. Pitig is more of an agricultural town, pero anchored also on sa architecture kasi medyo very, very strong. So medyo graceful yung lines, you have those carved panels, may mga veranda, and raised yung floors to make the house cooler. Sa isang iglap, ang katahimikan ng lugar napapalitan ng isang eleganteng gabi ng kasiyahan. Halimbawa raw ito kung paano nagsasalo-salo mga Pinoy noon kapag piyesta. Pero hindi lamang ang Sitio Remedios ang naaambunan ng turismong nagmula pa sa Paway Church. Dahil tuwing umaga, ang mga huling isda ng mga mangingisda diretso hindi lamang sa palengke, kundi sa kusina ng resort. Ngayon, hindi lang para sa reception ng kasalan ng lugar na ito. Marami rin daw ang bumibisita rito na ang pakay ay alamin ang nakaraan. It's so difficult for a person to exist na wala man lang connection sa nakaraan. Kasi it's part of your life. You are part of this continued lineage. You will never be who you are without knowing where you came from. Kung ang Paway may hahalin tulad sa mga pira-pirasong kwento ng kasaysayang napagbigkis sa iisang pahina, ang Viga naman, isang librong sa kabila ng kalumaay, nababasa pa rin ng marami hanggang ngayon dahil napag-ingat at naalagaan. Noon pa man sikat na raw ang lugar na ito dahil sa ito'y coastal town. Naging sentro ito ng komersyo at kalakalan noong panahon ng mga Kastila. Kaya noong 18th to the 19th century, nagkaroon ng mga bahay. Nagpatayo ng mga bahay na mga ganito. At makalipas ang humigit kumulang 300 taon, ang mga kalesay paroot parito pa rin sa Kalye Crisologo. Hindi na mangangalakal ang pasahero kundi mga turistang pinagmamasdan ang mga lumang bahay na parang librong binabasa. Pero may bahagi rin ang kasaysayan ng Viga na tinaguriang Wild Wild West noong dekada 60 dahil sa awayang politika. Nagsilikas yung mga may-ari ng mga bahay, yung mga businessmen natin. Dito, around this area? Yes, lumikas sila kung saan-saang lugar kasi sa takot nila dito sa Viga. Inabandona at napabayaan. Dito nagumpisa ang pagtamlay ng buhay sa Vigan. Pero nang pumasok ang dekada 90,
unti-unti nang inangat ng lokal na pamahalaan ang probinsya mula sa pagkakalugmok. Plinano muling ayusin ang mga lumang bahay at ang ilan ay binenta sa mga pribadong kumpanya. Pero ang mahalaga sa lahat, sinimulan nila sa edukasyon. Bata pa lang, talang tinuturuan na. So gumawa ng programa ang ating mayor para matutunan ng mga bata kung ano ang kahalagahan ng heritage ng Vigan. Andyan yung nagpagawa siya ng mga coloring books, mga workbooks, na ang talagang tinutukoy niya ay ang Vigan. So kumbaga sinimulan niyo sa education? Education sa mga bata. Okay. Punong-puno man ang Kalye Crisologo ng mga tindahan, sinisigurado nilang tanging produktong Ilocos lang daw ang ibinibenta nila dahil mahalagang maitanim din daw sa bumibisita ang tunay nilang kultura. Okay, nakabili ako ng piraso ng bintana. At di ko maiwasang hindi maging turista dahil sinigurado kong may maiuuwi rin akong bahagi ng kanilang kultura. Pagdating ng takip silim, buhay na buhay pa rin ang kalsada ng Vigan. Istrikto ang building code sa Vigan. Walang titibaging lumang gusali, kaya miski ang mga sikat na kainan, kailangang makiayon. Kung sadyang wala nang magagawa pa at kailangang ayusin, dapat nakaangkla ito sa disenyo ng syudad. Sa loob, iisipin mong modernong-moderno ang Hotel Luna. Pero ang totoo, nakaangkla ito sa lumang gusali. Yung Hotel Luna is a perfect sample of adaptive reuse na plano sa isang architecture. No? Pinagsasama nila yung luma at bago. Sa katunayan, dito sa bahagi ito ng hotel, itong gusali na ito, is actually an old part of the building. Siguro mga more than 100 years old na ito. At sa kabilang dulo naman, makikita nyo ang bagong bahagi ng hotel. Ito itinayo lamang siguro mga few years back. The greenest building is the one that's already built. Dahil yung pagtatayo ng gusali na yan 50, 60, 70 years ago, may binuhos na energy. Yung energy ng mga tao, yung energy ng materials na ginamit, may tinatawag na embedded energy. Kaya naman sa labas, walang bahid ng malakihang pagbabago ang hotel na ito. Nakikisabay pa rin sa anyo ng buong Vigan. Walang nabago sa mga pader nito. Nagdagdag lang sila ng panibagong gusali sa likuran para palakihin ang hotel. At ang second floor, nilagyan nila ng museum na ipinapakita ang mga obra maestra ni na Benjamin Cabrera, Napoleon Abueva at maging ni Juan Luna. Sa roof deck nito, tanaw ang katedral. Kasama sa building code nila ang regulasyong walang gusaling lalagpas pa sa taas nito. Kung pangangalagaan mo ang iyong lugar, at gawin mo yung nararapat, sa darating na panahon, magiging pera din yan. Kung ngayon ay nag-i-invest ka para sa pag-preserve natin, sa susunod na taon, sa ilang pang taong darating, ay kikitain mo rin yon. Ngayon, tinatamasa nila ang ilang taong pagtitiis dahil bawat taon, tumataas ang bilang ng bumibisita sa kanila. Nitong nakarang taon lang, mahigit sa 400,000 turista ang namangha sa Vigan. Kaya di nakapagtatakang napansin sila at napabilang bilang finalist sa New 7 Wonder Cities of the World. Kung mawawala ito, paano nila iisipin yung pupuntahan nila? O paano nila plaplanuin yung pupuntahan nila? Ang kailangan lang daw ay pagbabago ng isip na ang kaunlaran ay hindi nangangahulugang pagpapalit ng bagong anyo. Malaking bagay yung karakter ng isang lugar at yung karakter at distinctiveness ng isang lugar base talaga to sa kanyang architectural heritage at saka yung kanyang history. Kailangan lagi may binabalikang kwento, may nakikitang buhay na testamento ng pinagmulan. Once yung kultura mo ay nawala, forever mawala yon. You live for the day, but you lose your life. Your spiritual life, basically. You are just a lost soul, eh. Wala kang angkor, wala lahat. How can you be a complete person kung hindi mo kilala kung sino ka? Pawis, panahon at puso ang naging puhunan sa bawat gusali at istrukturang nanangkalipas na panahon.
na sa isang iglap lang, parang napakadali nating ipinagpalit sa inaakala nating pagsabay sa kaunlaran. Pero ito nga ba ang tunay na pag-usad? Ang pulbusin ang ating alaala. Marami ng natibag at nanimot na bahagi ng ating kasaysayan na kailanman hindi na natin maibabalik. Pero kung ang bawat isa sa atin ay sisikaping buhayin ang dangal sa ating pinagmulan, kaya naman. Ang pag-unlad ay hindi nakabatay sa kung anong pinakamataas, pinakamakinang o pinakamahal. Dahil ang totoong pag-usad ay kung paano natin tatawid ang nakaraan sa kasalukuyan at kung paano natin ito gagamitin sa paghulma ng ating hinaharap.